Magandang umaga po sa atin lahat. Andito na naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na namang edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Pasensya na po, medyo na late tayo ngayon kasi may mga inasikaso pa tayo. At kung napapansin ninyo, nakamaroon ako ngayon na University of the Philippines, Dangal at Husay. Kasi nga mamayang gabi maglalaban ang UP at ang Lasal sa basketball. Nanalo na ang UP, nanalo na kami. Parang kami dati naman Lasal ako. Pero syempre UP na tayo ngayon. Nanalo kami nung unang game. Ngayong pangalawang game, kapag manalo na ang UP champion. Pag matalo, meron pang third game. Sige, pag-usapan natin ngayon yung lumabas na report ng Philippine Statistics Authority na mga fictitious na mga recipients ng pondo sa confidential funds ng Department of Education. Kasi kung matatanda natin, lumabas yung pangalan ni Mary Grace Piatos at saka ni Cocoy Villamin. At ito ay pinasuri ng Congress sa PSA at lumabas na wala ngang Mary Grace Piatos at mukhang wala rin Cocoy Villamin na naipangalan, na pinanganak, kaya ikinasal o namatay. Wala sa record ng PSA. Kasi ang Philippine Statistics Authority, nandun lahat yung mga repository ng mga taong mga Pilipino, mga tunay na tao. So ang ginawa ng Congress, yung Committee on Good Government and Public Accountability, yung parang Blue Ribbon Committee nila, ay nag-request pa na tingnan yung 677 names na nakakuha ng pondo, yung pumirma sa acknowledgement receipt na galing sa Department of Education na kaugnay ng paggasta nito ng confidential funds nito at lumalabas to sa 677 na pangalan. Ayon sa pagsusuri ng PSA, 405 ang walang record sila. Ibig sabihin yan, walang ipinangalang Pilipino na ganun ang, walang ipinanganak na ganun ang pangalan. Kahit sa death certificate, wala. So, ang conclusion dito ay sila ay mga fictitious names. Hindi totoong mga tao. Ngayon, ang sinasabi ng mga taga-depensa ni Pangulong ni Vice President Duterte, ang tatanga naman daw ng mga tao, ba't hahanapin ito? Mga fictitious name yan kasi confidential nga. Ibig sabihin yan, mga intelligence officer daw ito. Mga, ano yan, mga top secret ang mga pangalan. Doon ako natawa. Kasal mo to mga DDS. Sa mga nanonood nyo ng mga DDS o nasa puso sa mga DDS pa, bahala kayo magalit kayo. Meron pa bang nanonood sa aking DDS sa ngayon? May mga nagko-comment pa rin kasi. Huwag naman tayo maging tanga. Alam mo yung mga alias, ginagamit mo yan sa operations. Pero, teka muna, at ako ay meron muna ipapakita sa inyo na ito ang aking apo. Say hi. Nag-uusapang politika kami. Sige, doon ka na muna at may ginagawa pa sa iyo, lolo. um, kapag alias ang ginagamit, naturalmente kung intelligence operation yan, alias ang gagamitin mo. Pero hindi pwedeng magpirma ka ng isang fictitious na name kapag ang pinag-uusapan dito ay paggastos ng pera ng gobyerno. Hindi pwedeng lumusot yan kasi ang ipipirmo mo dyan, yung tunay mong pirma. Pirma yan, hindi lang naman pangalan yan, pirma yan eh. So may pipirma kang pangalan mo yan nakalagay dyan. Sa acknowledgement receipt, hindi pwedeng mag-acknowledge, lalo na kung yan ay galing sa taxpayers' money. Kasi confidential o intelligence fund man yan, ang isi-secret lang naman ikaw. Bilang yung pangalan mo hindi i-divulge sa public, na ikaw ang informant, di ba? Pero sa reporting sa COA, pag ililiquidate yung gastos, kailangan tunay na pangalan mo gamitin mo dyan. At imagine 405 out of 677, more than 50%. Grabe, 407 out of 607, 405 out of 677 names are fictitious. At hindi natin pwedeng gamitin yung excuse na ano lang naman yan alias nila yan kasi ano sila asset. Huwag tayong paglulukuhin. Asset ka. Kunyari ako, ang pangalan ko ay Bluebird.
O kaya Maroon Flyer, di ba mga ganon? Yun ang aking pangalan sa operation. Pero pag dadating na doon sa kukuha ako ng pera sa gobyerno, kailangan kong gamitin yung pangalan ko. Hindi makakalusot sa COA yan. Dahil dapat hindi makalusot sa COA yan. Kasi gobyerno, hindi naman private money yan eh. Yan ay pera ng bayan. So ito ang isa sa mga loopholes ng confidential fund. Pero kung isa o dalawa o tatlo lang yan, grab, okay lang. Pero Diyos ko, 405. Pagpalagay ng bilhin natin yung idiocy ng DDS na yan ay mga asset, mga informant. Diyos ko, 405 informants ang DepEd. Anong pinagagawa niya mga yan? Saan sila nag-inform? Anong in-inform nila? Di ba? Hindi ba? Hindi ba tayo nagkakapagtaka doon? Tapos ang gagamitin ngayon na parang pambalan nitong teka mahangin na, mga pambalan nitong ah, mga DDS, nakalusot na daw sa COA, unqualified daw ang sinabi. Ay kung ganoon, ay dapat balikan ang COA, tanungin. Bakit yun yan pinalusot? Okay, okay, mamaya na, mamaya na. Bakit ginagawang ina-unqualified bakit ginawa yung unqualified? Big sabihin, pag sinabing unqualified ang audit report, walang problema. Hindi nyo nasita yan. Nakalusot yan. Ang nakakasama ng loob nito, katulad ko, nagtatrabaho ko sa gobyerno. Kami, gumagastos kami ng pera ng gobyerno, di ba? Pag kami nagtitrip, ganyan-ganyan, talagang bubusisiin ka ng COA. May mga rules and commission on audits na hindi pwedeng malusutan mo. Kailan mo may resibo, may acknowledgement receipt ka, at dapat yung acknowledgement receipt mo, tunay na tao ang pipirma noon. Di ba hindi, pag nagbigay kami kunyari kunyari, walang resibo, ikaw ay bumili sa karinderya, kumain ka, nag-field work ka, o kaya ikaw ay nag-arkila ng bangka, wala namang OR yung mga yan, acknowledgement receipt, pero ang gagamitin pangalan niyan ay yung tunay niyang pangalan at pipirmahan. Kapag nabuking ka ng COA na yan, ay inimbento mo, patay ka. Baka ikaw'y makasuhan pa sa halagang 1,000. Hindi ka makapag-retire. Hindi ba? O hindi mo mako-retirement mo. Madi-disallow ka. Ang ibig sabihin ng disallowance, isa sa papasauli sa iyo yung perang kinuha mo at ginastos mo dahil hindi mo ma-account. Ang COA sobrang napakahigpit sa amin. Pero pag confidential fund na, parang wala nang pakialam kung may Mary Grace Piatos dyan o kung yan ba parang ang sa aragot nila, confidential kasi yan eh. Yun na nga, kaya nga halatang halata mo na mga opisyal, ginagamit ang confidential fund na excuse para hindi maging stricto. Kasi kung confidential at palulusutin yung mga katulad ng ganyan, aba eh, kahit milyon-milyon ang iyong i-disburse, hindi uuriratin ng COA. Basta nag-file ka ng report at may mga AR na may mga pirma, okay na yun, as good as ano na yan, ay di sasabihin ng kung ginawa, ano yun, yan ang rule eh. Ay may problema sa rule. Hindi ginagawa ng trabaho. Parang, para namang ano dyan eh, nadi-emasculate naman ng Commission on Audit. Napakasi stricto pa pag sa ordinaryong empleyado, pero pagdating sa ganyan. Di ba? 405 out of 607 names were fictitious. At ito pa ha, yung pala ay sa DepEd lang. So Office of the Vice President, may 2,000 daw na pangalan na ngayon pinapasuri na ng House of Representatives ng Committee on Good Government and Public Accountability. Sa PSA, kung yung sa 2,000 yun, ilan pa doon naman ang fictitious. Grabe. Matanong ko kayo mga DDS, kung doon sa mga nanonood pa. Kung ibang tao ba to, kung hindi ba to si Sara Duterte, kung ito ba'y si Leni Robredo, kung ito ba'y ako, kung ito ba'y si Bongbong Marcos ang gumawa nito, hindi ba kayo magagalit? Hindi ba? Parang, hindi ba ka nagagalit? Parang binababoy na ang sistema natin. Parang ginagawa tayong tanga. Nakakainis eh. Di ba? Parang, at ang nakakatawa nito, may mga abogado sa DDS, may mga doktor, may mga accountant yan. Parang sinasayang ng mga pinag-aralan para mapadusot lang dahil inaanito lang at pinupo lang ang isang Sara Duterte. Di ba tapos ang sasabihin pa, bakit hindi mo sisiin yung confidential fund ni Pangulong Marcos? Bakit hindi ko sisihin ng confidential fund ng ibang tao? Well,
Dahil siguro walang report, walang kontrobersiya. Sa Biyernes yan na pag-uusapan natin kasi lumalabas ngayon maraming balibalita na bilyones ang ginastos ng Office of the President sa confidential funds. So yan ang pag-usapan natin sa Friday. May karapatan ba ang Office of the President na magkaroon ng confidential fund? Pero itong pinag-usapan muna natin ng Vice President. Hindi pwedeng excuse na gumawa ka ng kasalanan tapos ituturo mo, sila nga gumagawa din ng kasalanan. Hindi lahat kayo dapat pinaparusahan. Hindi pwedeng ma-excuse ka dahil yung iba hindi tinitingnan. Ditingnan lahat, ganun lang yun. Pero huwag tayo magpakatanga. 405 out of 677 names did not appear in the PSA records. They were non-existent and you could not even use that hagwas of an excuse that they're informants. They are informants, so therefore their identity will have to be protected. Hindi pwedeng i-divulge. Pero dapat ang pinipirma nila sa kanilang mga natatanggap na mga pondo ay tunay na pangalan nila. Kasi hindi naman niya ipapublic eh. Nagkakaroon lang naman ng publicity niyan kapag ano eh, kapag may investigasyon na, di ba? So, ang mga pinakita lang naman sa Senado ng mga ano, ng mga irregular, timo naman, hindi pa sa Senado, sa Kongreso. Kita mo naman yung pinakita ni Congressman Alonto, di ba? Pare-pareho ang pangalan, iba-iba ang pirma. O kaya iba-ibang pangalan, iisang pirma. Hindi ba kayo magtataka nun? Pinagluloko lang tayo? O granted na ano yan, na mga informant yan. Ibig mo sabihin, ang isang informant, iba-ibang pangalan, dahil iisa lang ang pirma niya. Posible, pero, paano naman yung iba-ibang pirma, iisang pangalan? Ano yun? Maraming ganon ang alias? So, pwede ba utang na loob? Huwag naman tayo magpakatanga. Huwag tayong sobra yung pag-aanyito natin na parang nalilimutan na natin mag-isip ng matuwid. Tapos, ang babanatan dyan, pag nasusukol na wala nang may sagot, kalbo ka, bayaran ka profesor ka nga naturingan ng bobo mo. Yan ang sasabihin. Hindi na masagot eh. Kapag wala nang dahilan, saka mamimersonal itong mga DDS na ito, sasabihin kalbo ka matalino ka wala ang binenta mo, magkano binayad sa'yo ni Romualdez, gaan. Parang teka muna, hindi yan ang usapan. Ang pinag-usapan natin, anong sagot nyo doon sa tanong na bakit ganon, 405 ang walang record. Huwag niyong sabi, oo, saka totoo lang, hindi na ako kalbo ngayon, may tubo na ako. At saka hindi naman ako bobo, di ba? May PhD ako eh. Kung ako bobo nung tawag mo sa sarili mo na hindi ka nakagraduate ng high school. Hindi ba? Ganun lang naman, natatawa ako sa mga ganun eh. Parang alalakas ng loob man maminta sa iba, sa katalinuhan ng iba, hindi mo na tinitingnan ang mga sarili. Parang yun ang ano ngayon eh, yun ang sistema na kapag hindi na makasagot sa tanong, ang isusulat dito, mamaya ipopost diyan sa mga comment, binayaran ka kasi, bayaran ka, bobo ka, ang pangit mo, kaya kalbo ka o whatever, professor ka ng turingan, ang stupido ka, mga ganyan. Parang hindi na kasi masagot. Kasi wala namang sagot talaga. Marino, pinagluloko na tayo. So anyway, yan na lang muna ang aking usapang pulita ngayong araw na to. Sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP naming mahal. Go UP! I serve the people. At ang sana, nakapagturo ko sa inyong kaisipan na plus kami ang puso at napabago ko mga pananaw sa buhay, lalo-lalo sa usapang politikal. Kahit kunti lang. Dahil sabi sa akin ng Lasal, which is also a school very close to my heart. Okay? Dahil ako'y tahanan ko yan for more than 21 years. Teach mind, touch heart, and transform life. Yan ang sabi sa akin. Sige, kita-kita na lang ulit tayo sa Biyernes. Ingat tayo lagi ha. Okay? Gagamitin ng utak, libre yan. Pag hindi natin ginamit ang utak, napupurol yan. Okay? So sige, laging sinasabi, UP naming mahal, ano mula sa magandang araw, magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali, kung saan man kayo sumunod. Bye for now. See you Friday. Ingat palagi.